Sa mga oras na idinaos ang event, ipinakita rin ni Pangulong Marcos na hindi lang simpleng kamayan ang nangyari. Ito ay isang pahiwatig na handa ang Pilipinas na makipag-ugnayan bilang isang maaasahan at modernong katuwang sa Asia Pacific. Inimbitahan niya ang mga dayuhang investors at multinational companies na tingnan ang Pilipinas bilang potensyal na sentro para sa advanced manufacturing, data centers at digital services. Ito ay kaugnay ng mga nauna niyang pahayag kung saan sinabi niya ang potensyal ng bansa sa larangan ng infrastructure at ang pagiging bukas nito sa mga kolaborasyon sa ibang bansa. Binigyang diin din ng Pangulo na kailangan ng malalim na reforma upang makamit ang tunay na pag-unlad. Kabilang dito ang modernong regulasyon, malinaw na investment conditions at mga institusyonal na pagbabago na magpapatibay ng tiwala at epektibong pagpapatupad. Sa isang tanong mula sa media, sinabi niya na ang pinakamahusay na politika ay performance at idinagdag na ang tiwala ay nabubuo kapag ang mga pangako ay nagiging konkretong resulta. Ang kamayan ni Marcos at Xi Jinping ay nagsilbing simbolo ng mabuting ugnayan at respeto sa pagitan ng dalawang bansa. Sa mga oras na ito, nagsisimula na ring magpahayag ng interes ang ilang lokal na pinuno hinggil sa posibilidad na maging host ng mga susunod na nuclear facility. Sa Pangasinan, sinabi ng mayor at vice mayor dun na bukas ang kanilang bayan sa ideyang ito at higit kalahati ng mga residente ay lumagda sa petisyon ng pagsuporta kapalit ng benepisyo tulad ng libreng kuryente. Binigyang diin ng dalawang opisyal na ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan ang pangunahing isa sa alang-alang. Ipinaliwanag naman ni Dr. Arcilla, Direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, na ang bagong batas na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nagsisiguro ng mahigpit na regulasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory and Safety Authority o PhilATOM. Ang ahensyang ito ay magiging independent body na magbibigay ng lisensya lamang kapag napatunayan na ang bawat yugto mula sa konstruksyon hanggang operasyon ay sumusunod sa mga pamantayang pangkaligtasan ng International Atomic Energy Agency. Taon na ang nakalipas ng isulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ganitong direksyon sa pamamagitan ng pagpirma ng isang executive order na opisyal na nagsama ng nuclear energy sa energy mix ng bansa. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Eto, napakaganda ng good news natin mga babae, no? Si Jinping bumilib kay Marcos Jr. My goodness! So yan ang pag-uusapan natin mga babae na. Isang like na muna, kumare. Shoutout sa mga kumare ko dyan na mapupulaan lips. At syempre, yung mga kumpare ko dyan, mga macho, laging sumusuporta kay Boy Sarsa. So ito mga babae na, panood nyo yung preview pa lang yan. Sabay-sabay tayo manood mamaya ng full video. Gaano kaya ito katotoo, no mga kumare ko? Biruin mo si Jinping ay bumilib kay Marcos Jr. Nako, mukhang na-scam na naman tong presidente ng China Palagay nyo, scam. Bakit yan mainuuna mo? Ipakulong nyo muna yung mga kurap dito sa bansa natin. Master Bongbong Marcos, anak ng tipaklong naman, Diyos ko. Mas mabibilib pa ang mga Pilipino, mas sasaya pa kami, no? Kung makita namin yung pinsan mo nakakulong. At mapauwi mo si Saldico dito. Wala pa nga Bakit yan ang inuuna nyo? So ito, palakpakan pa rin natin. Hindi, plastic lang yung palakpak ko. Kasi mga babayan, dito yung nuclear power plant daw ay i-open para maging libre ang kuryente ng Pilipinas. Hindi naman kami maniniwala dyan, Mr. Bongbong Marcos. Ang dami mo ng pangako, malapit na matapos ang termino mo. Ay puro ka pa rin pangako, puro bilib. Maraming bumibilib dito kay Marcos Jr., yung mga baliwag. Ako naman. Ilang taon na lang ho yung inyong pamumuno, no? Mapalitan ka na ni BP Sara, baka hindi mo pa nga matapos yung 2028, ay mababa ka na. Hanggang ngayon, puro pangako pa rin. Wala man ho kayo natapos na mga magagandang proyekto. Puro mga ghost project. Puro ghost project lang naman yung mga proyekto mo Hindi mo talaga kaya. Hindi nyo kaya talaga si Tatay Digong namin. Kahit ano pang mga paninira nyo.
lahat ng kapangyarihan dito sa mundong ibabaw may katapusan, mga kumare, 'di ba? Tama, tama mare, i-comment mo naman diyan kung tama ka at tama ako, 'di ba? At maniniwala ka ba, kumpare ko, sa balitang ito na si Bongbong Marcos daw umano ay i-ooperate ulit yung nuclear power plant, 'di ba? Para tayo maging libreng kuryente. Kaso baka makakuryente tayo sa pangako na 'yan. Pero syempre hintayin pa rin natin. Sanay naman tayo na mga nabubudol talaga ng mga Pilipino, nadadali tayo sa puro pangako ng mga nakaupo sa gobyerno. At least nangako sila. At kahit hindi na matupad, at least nangako, 'di ba? Nangako na nga, tutuparin mo pa. O 'di ba? Yun, ganun lang yun. Saka tayo mga Pilipino, sanay naman tayo sa puro pangako ng mga politiko, 'di ba? Okay na yun, at least nangako sila. Maghihintay ba tayo ng katuparan ng pangako nila? 'Di ba? Malabo na yan, bokay! Saka kung yung power plant na yan, mga babayan, ay pangungunahan ni Bongbong Marcos, ay hindi niya na matatapos yan ng kanyang termino. Alam nga naman, i-extend pa natin siya ng 2028 para masubaybayan niya at para matapos niya ang power nuclear para magkaroon tayo ng libreng kuryente. My goodness! Payag pa ba kayo na nalalagpas pa ng 2028 itong si Marcos Jr.? Comment mo dyan, down below, kumare. Payag ba ba? Ikaw nga, Margs. Ikaw nga po. Ma'am, madam. Ikaw, titingin ka pa sa likod. Ikaw nga kausap ko eh. Papayag ka ba na si Bongbong Marcos ay tatagal pa o hihigit pa sa 2028 para itong nuclear power bomb ay masubaybayan niya at ay matapos? Hindi ba? Yan, i-comment mo yan. Kung ano ka, kung payag ka ba, Margs, kumpare ko. Saka, mga kababayan, itong sinabi niya, hindi daw siya aalis ng opisina hanggat hindi matatapos ang problema sa flood control. Ilang taon na nga lang, alang nga matatapos mo yun hanggang ngayon nga ho, wala pa ho nga ho kayong napakulong nga ni. Di ba? Sus! Puro pangako, hindi napapako naman kayo palagi. Itong si Chinese President, si Xi Jinping, ay bumilib, no? Ay nagkamayan sila, mga kababayan. So I think yung gera ng Pilipinas to China is malabo na mangyari kasi magkabati na sila. John, gusto ko palakpakan natin yan. At ay sa kabila siguro ng kakamayan nila, may plastic dyan. Yung pag-aagawa ng mga teritoryo, wag natin isasambalang balahala yan, mga babayan. Dahil pagka humasik, yung sumiklab yung gera, kawawa ang mga sibilyan. Tapos yung Amerika, naglagay na ho dito ng mga superpower na mga missiles. Alam mo ba yun, Marge? Alam nyo ba yun na may mga superpower na tayo ng mga missiles dito sa Pilipinas? So anytime na pag nagsiklab ang gera ay kumaubos ang bala ng Amerikano, yung mga high power missile nila, tatama na. Yung mga missile din ng mga Chinese sa atin, napakarami ng missiles niyan. Hindi ba? So panalangin mo rin yan, kumare, na huwag magsiklab ang gera. Ngayon, nagkakamay na si Bongbong Marcos at si Xi Jinping, ay baka yung napipintong na gera ay humupa, di ba? Pag-usapan nyo na lang yung mga yung mga isla. Kasi ang gawin nyo rito sa mga isla ng Pilipinas ay ponduhan nyo na. Wag muna kayong mangura. Ponduhan nyo na yung isla natin na pinag-aagawan. Lagyan nyo ng mga base ni militar. Lagyan nyo ng kung ano pwedeng itayo dyan para hindi na pag-interesan ng mga ibang bansa. Di ba, Marge? Sama ako. Wag muna kayong mangurap. Wag muna kayong magkukurap. Yung mga pondo, lagyan nyo dun sa mga pinag-aagawan na isla. Maggawa kayo ng mga base militar doon. Kung ako lang presidente, inuna ko na yan eh. Hindi ba? Para kasi mga babayan, hanggat nandyan yan, nakatiwangwang yung isla na yan, mainit sa mga bansa yan. Lalo nandyan yung mga petroleum. Mainit sa mata yan. Kung simulan mo na yan, Pilipinas, maggawa na tayo dyan ng mga structure, ay para hindi na nila maagaw yan. Nak ng tipaklong, ang hina talaga ng mga ulo nito. No? Boy, ikaw na nga lang maging presidente. So, kayo na magusga rito, Marge, sa mapapanood nyo. Panoorin natin ng full video. Hanggang sa dulo, panoorin mo kasi magko-comment ka na naman na hindi mo naman talaga naunawaan tong ating vlog. Panoorin mo hanggang dulo. O shoutout sa aking mga kumare dyan na team replay at team full video nanonood. O shoutout sa mga kumare ko dyan. Lagi kayo magko-comment, mga kumare ko, dahil binabasa ko naman yung mga komento nyo. Dahil at yung mga kumare natin dyan ay binabasa rin ang mga komento nyo. Tapos pinipin ko pa, saan ka pa?
So ganito. Tama itong ating reaction video. Panoorin rin ng sabay-sabay. Ang full video. Kayo na maghusga kung kakayanin ba ni Bongbong Marcos yung libreng kuryente. At ang napipintong gera ng China ba ay hindi na matutuloy dahil nagkamay na sila. Ano makukomento mo? Kailangan ko ng komento mo, Marge. Okay, tara na, let's go. Panoorin natin itong full video. Don't forget to like. Nakita sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Xi Jinping ng China na nagkamayan bilang simbolo ng kooperasyon. Ang pagkakataong ito ay naganap kasabay ng formal na paglipat ng pamumuno ng APEC. Bagamat walang opisyal na anunsyo ng pribadong pagpupulong sa pagitan ng dalawang pinuno, sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na may paunang pag-uusap na para sa dalawang posibleng pagpupulong sa summit. Sa kaniyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtutulungan upang mapunan ang kakulangan sa energy systems at digital infrastructure sa buong rehiyon. Hinikayat niya ang mga kasapi ng APEC na dagdagan pa ang investments at policy coordination upang matiyak na walang bansang maiiwan sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya. Ipinunto niya na marami pa ring bansa ang nahihirapan magkaroon ng maaasahang power network at digital access lalo na sa mga malalayong lugar. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi sapat ang basta magtayo ng mga bagong sistema. Kailangang may sapat na investment din sa kakayahan ng mga mamamayan upang magamit ang mga ito ng epektibo. Ang skills training, matatag na connectivity at patas na access ay mahalaga upang makamit ang mas inklusibong pag-unlad. Sa ganitong paraan, mas magiging handa ang rehiyon sa mga hamon ng mas konektadong ekonomiya na pinapatakbo ng teknolohiya. Sa mga oras na idinaos ang event, ipinakita rin ni Pangulong Marcos na hindi lang simpleng kamayan ang nangyari. Ito ay isang pahiwatig na handa ang Pilipinas na makipag-ugnayan bilang isang maaasahan at modernong katuwang sa Asia-Pacific. Inimbitahan niya ang mga dayuhang investors at multinational companies na tingnan ang Pilipinas bilang potensyal na sentro para sa advanced manufacturing, data centers at digital services. Ito ay kaugnay ng mga nauna niyang pahayag kung saan sinabi niya ang potensyal ng bansa sa larangan ng infrastructure at ang pagiging bukas nito sa mga kolaborasyon sa ibang bansa. Binigyang diin din ng Pangulo na kailangan ng malalim na reforma upang makamit ang tunay na pag-unlad. Kabilang dito ang modernong regulasyon, malinaw na investment conditions, at mga institusyonal na pagbabago na magpapatibay ng tiwala at epektibong pagpapatupad. Sa isang tanong mula sa media, sinabi niya na ang pinakamahusay na politika ay performance at idinagdag na ang tiwala ay nabubuo kapag ang mga pangako ay nagiging konkretong resulta. Ang kamayan ni Marcos at Xi Jinping ay nagsilbing simbolo ng mabuting ugnayan at respeto sa pagitan ng dalawang bansa, kahit wala pang formal na pag-uusap sa mga sensitibong isyu. Ang paglipat ng pamumuno ng APEC sa China ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga kasaping bansa at ng aktibong papel ng Pilipinas sa mas malawak na ekonomiya. Kapag pinagsama ang mga kaganapan, ang kamayan at ang talumpati tungkol sa investment, malinaw na ipinapakita ng Pilipinas ang posisyon nito bilang tulay ng kooperasyon at oportunidad sa rehiyon. Sa isang panig, binibigyang diin ng bansa ang pangangalaga sa sariling interes. Sa kabilang panig, nananawagan ito ng mas malawak na aksyon para sa connectivity, digital readiness at inklusibong pag-unlad. Anyway, mga kapupong, sa mga oras na nagpapatuloy ang summit, inaasahang tututukan ng mga bansa kung may sasalin sa konkretong proyekto ang mga pangako, kung paano mababawasan ang agwat sa digital and energy access, at kung paano magagamit ng Pilipinas ang mga diplomatikong pagkilos nito upang makamit ang tuloy-tuloy na pag-unlad sa ekonomiya at teknolohiya. Pero ang tanong ko sa inyo, mga kapupong no ngayon ano ang masasabi niyo sa aksyon na ginawa ni PBBM kay Xi Jinping? Well, okay lang ba na i-comment niyo ang inyong sagot sa comment section? Sa mga nakaraang buwan, ang Pilipinas ay nagsagawa ng mga tuloy-tuloy na aksyon upang maisakatuparan ang matagal ng plano na ipakilala ang paggamit ng nuclear energy sa pambansang power grid. Ang inisyatibong ito ay nagtipon ng mga pinuno ng pamahalaan, mga eksperto sa enerhiya, at mga pandaigdigang katuwang upang bumuo ng ligtas at responsableng sistema na itinuturing ng marami bilang isang mahalagang yugto sa paghahangad ng bansa ng matatag at pangmatagalang seguridad sa enerhiya. Sa mga oras na ginanap sa Maynila, nagtipon ang mga kinatawan mula sa Department of Energy, pribadong sektor at International Atomic Energy Agency para sa isang workshop na tumalakay sa nuclear power infrastructure at financing.
Sinabi ni Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo na ito ay isang makasaysayang sandali dahil ang talakayan ay makatutulong sa bansa upang makabuo ng matatag na mga plano na magtitiyak na ang mga proyekto sa hinaharap ay magiging kapaki-pakinabang at ligtas. Binigyang diin sa workshop ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng pamahalaan sa pamamahala ng pinansyal at operasyonal na aspeto ng mga nuclear investment at ang pangangailangang pagsamahin ang inobasyon at responsibilidad. Nagkaroon ng panibagong direksyon ang mga plano ng bansa sa enerhiya matapos maglabas ang Department of Energy ng isang circular na nagtatakda ng malinaw na mga pulisya para sa unang komersyal na nuclear power plant ng bansa na tinawag na Pioneer NPP. Sinabi ni Garin na ang bagong framework ay nagbibigay ng priority dispatch sa pasilidad at ng mga insentibo para makahikayat ng mga mamumuhunan. Sa loob ng 3 buwan mula sa paglabas ng patakarang ito, inaasahang makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Finance at Maharlika Investment Corporation upang ayusin ang mga modelo ng pondo at ihanda ang pambansang grid para sa integrasyon ng nuclear power. Binigyang diin ni Garin na ang proyektong ito ay isang malinaw na pahiwatig na handa na ang Pilipinas na tanggapin ang paggamit ng nuclear energy sa responsable at maayos na paraan. Ayon sa kanya, ang nuclear power ay makapagbibigay ng matatag at tuloy-tuloy na kuryente na susuporta sa mga renewable source at magtitiyak ng sapat na supply ng enerhiya para sa mga kabahayan at industriya. Sa mga oras na ito, nagsisimula na ring magpahayag ng interes ang ilang lokal na pinuno hinggil sa posibilidad na maging host ng mga susunod na nuclear facility. Sa Pangasinan, sinabi ng mayor at vice mayor dun na bukas ang kanilang bayan sa ideyang ito at higit kalahati ng mga residente ay lumagda sa petisyon ng pagsuporta kapalit ng benepisyo tulad ng libreng kuryente. Binigyang diin ng 2 opisyal na ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan ang pangunahing isa sa alang-alang. Ipinaliwanag naman ni Dr. Arcilia, Direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, na ang bagong batas na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nagsisiguro ng mahigpit na regulasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory and Safety Authority o PhilATOM. Ang ahensyang ito ay magiging independent body na magbibigay ng lisensya lamang kapag napatunayan na ang bawat yugto mula sa konstruksyon hanggang operasyon ay sumusunod sa mga pamantayang pangkaligtasan ng International Atomic Energy Agency. Taon na ang nakalipas ng isulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ganitong direksyon sa pamamagitan ng pagpirma ng isang executive order na opisyal na nagsama ng nuclear energy sa energy mix ng bansa. Sa utos na ito, inatasan ng isang interagency committee na pag-aralan ang posibilidad ng pagbubukas muli ng Bataan plant na matagal nang hindi aktibo. Sa mga oras na may mga pangkat na naghayag ng pag-aalala tungkol sa halaga at praktikalidad ng mga proyektong nuklear, iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan na ang bawat aksyon ay nakabatay sa mga internasyonal na pamantayan at mahigpit na safety protocols. Para sa marami, ang kasalukuyang pag-usad ay sumisimbolo ng panibagong pangako ng bansa na magkaroon ng abot-kaya at maaasahang enerhiya para sa mga susunod na henerasyon. Isang adhikaing hinubog ng pagtutulungan, maingat na pagpapasya at tuloy-tuloy na pag-unlad. Well, isang mabilisang balita muna tayo mga kapupong patungkol sa nangyari kagabi ha. Sa mga hindi nakakaalam ay ika-50 anibersaryo na ng Thrilla in Manila. Which is kung hindi ako nagkakamali ang apo mismo ni Muhammad Ali ang isa sa mga lumaban kagabi. Pero bago ang lahat kasi mga kapupong merong isang pangyayari ang hindi inaasahan at biglang kumalat ngayon sa internet. Yes mga kapupong, sa mga oras kasi na pumapasok sa venue itong si PBBM merong mga kumakalat ngayon na videos na maririnig niyong merong hindi lang isa kundi ilang mga Filipino ang sinigawan itong si President. At isa sa mga sigaw na kumakalat ngayon ang sigaw na, "Ikulong na yan!" Well, ano ang masasabi niyo sa pangyayari na yan kagabi mga kapupong? Anyway, ito pa yung kabuuan ng balita. Sinabi ni Pangulong Marcos na buong suporta ang ibibigay ng kanyang administrasyon sa paggunita at inatasan ang mga ahensya ng pamahalaan at mga kaugnay na institusyon na makibahagi sa selebrasyon. Kasama si Pacquiao, kanilang binuo ang tinatawag na Thrilla in Manila 2, isang event na naglalayong parangalan ang nakaraan
at bigyang daan ang kinabukasan ng boxing sa bansa. Layunin nitong ipakita na ang Pilipinas ay patuloy na tahanan ng mga atleta na may disiplina, dedikasyon at puso sa larangan ng sports. Sa mga oras na papalapit ang malaking kaganapan, umangat ang atensyon ng publiko kay Eman Bacosa, isang batang boksingero mula sa General Santos City. Siya ay kilalang anak ni Pacquiao at isa sa mga batang hinuhubog ng dating kampyon upang sundan ang kanyang yapak. Sinabi ni Eman na labis siyang nagpapasalamat sa mga aral at payo ng kanyang ama, lalo na sa disiplina at kababaang loob na kailangan sa bawat sagupaan. Sa kanyang undercard match, humarap si Bacosa kay Nico Salado na may record na 2 panalo, 1 talo at 1 draw. Bago ang sagupaan, dala ni Bacosa ang malinis na record na 6 na panalo, 8 talo at 1 draw, kasama ang 4 na tagumpay sa pamamagitan ng knockout. Sa mga oras na nagsimula ang bakbakan, ipinakita ni Bacosa ang kanyang kumpiyansa at tiyaga. Sa ika-4 na round, tumama siya ng malinis na kaliwang suntok na nagpahina sa kanyang kalaban. Bagamat nagpatuloy si Salado sa pakikipagsagupaan, nanatiling kalmado si Bacosa hanggang sa huling bahagi. Matapos ang laban, lumabas ang hatol ng mga hurado pabor kay Bacosa na nagbigay sa kanya ng panibagong tagumpay at nag-angat ng kanyang record sa 7 panalo, 8 talo at 1 draw. Sa kanyang pananalita pagkatapos ng sagupaan, sinabi ni Bacosa na ipinagpapasalamat niya sa may kapal ang kaligtasan at lakas na ibinigay sa kanya. Pinuri rin niya ang kanyang team, pamilya at mga taga-suporta sa walang sawang tulong at inspirasyon. Sa mga oras na ginaganap ang event, si Manny Pacquiao ay hindi lamang isang tagamasid, kundi isa ring tagapagtaguyod ng bagong henerasyon ng mga boksingero. Bilang promoter at tagapayo, aktibo siyang gumagawa ng aksyon upang tiyakin na ang Thrilla in Manila 2 ay hindi lamang isang paggunita, kundi isang simbolo ng pag-asa para sa mga batang atleta. Sa tulong ng pamahalaan, layunin ng proyekto na itaas ang antas ng lokal na sports at ipakilala sa mundo ang talento ng mga Pilipino sa boxing. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban.
Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.